Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong pagpunta nito si Kuya Jonathan dito kay Laka Business. At ang dahilan niya daw po nito ay gusto niyang humingi ng tulong dito kay Ka-Business. Kasi may dumating daw na sulat sa kanya galing barangay at ang dahilan daw po nun ay inareklamo siya nito si Madam MK Inday Okray. At itong nasabing reklamong ito ni Ma'am MK sa barangay para dito kay Kuya Jonathan ay hinggil pa rin ito mga ka-business, mga kapapi, doon sa ginawa nito si Kuya Jonathan na pag-upload ng video na puro hindi magagandang salita ang ibinato niya dito kay Ma'am MK Inday Okray. Kasi kung mapapanood nyo lang mga ka-business, mga kapapi, o kung napanood nyo na yung upload video na yon ni Jonathan about dito nga po sa mga hindi niya magagandang pinagsasabi dito kay MK o dito kay Ma'am MK, ay baka kayo mismo ang magsabi na yung mga sinabi doon ni Kuya Jonathan patungkol dito kay Ma'am MK ay talagang hindi makain ng aso. At siguro kung kayo yung nasa kalagayan ni Ma'am MK ay baka ganito din yung gawin nyo, na magreklamo din kayo, kung hindi man sa barangay baka nga sa pulis pa, dahil lahat ng pinagsasabi doon ni Kuya Jonathan patungkol kay Mama MK ay talaga naman libelous at pwedeng kasukan doon ng cyber libel ito si Kuya Jonathan, lalo na nga ina-upload pa nga niya sa social media at naka-public yung upload niyang yon. Hindi ko lang po alam kung sa ngayon ay nabura na yon yung upload na yon, dahil syempre nakatanggap na siya ng imbitasyon galing sa barangay na dahil doon sa pangyayaring yon. Kaya malamang ay nabura na rin nila yon, video yon. At makakapagbura lang naman yan ay yung may alam sa larangan ng pag-YouTube. Hindi ko nga alam kung paano natuto na mag-upload dito si Kuya Jonathan Pero sa napanood ko kasi na video nito si Thinking Body ay tila ba walang alam ito si Kuya Jonathan sa pagdidelete na mga ganong video. Kasi ang doon sa napanood ko kasi video ni Thinking Body ay siya yung nagsasabi doon o nagtatanong dito kay Kuya Jonathan kung buburahin na ba daw yung video o hindi pa. Pero nung kasing time na yon na mapanood ko yon ay ang sabi ni Kuya Jonathan ay wag na munang burahin. Pero sabi ko nga, kung napanood nyo yon
ay pati kayo ay magkakaroon ng hindi magandang opinion patungkol dun sa video yon. Kaya kung tayo na nakapanood lang ay sobrang nanggigil doon sa mga pinagsasabi nyo ni Kuya Jonathan, ay how much more pa itong si Ma'am MK na siya mismo yung sinasabihan ni Kuya Jonathan doon. Kaya kung tayo ay gigil lang ang naramdaman, tayo mga nanood, ay baka si Ma'am MK doble-doble pa yung sakit ng naramdaman niya nang dahil sa pinagsasabi nyo ni Kuya Jonathan. Kasi sobrang below the belt po eh. Sobrang below the belt ang pinagsasabi nyo ni Kuya Jonathan. Bagamat nag-public apology na siya doon sa mga nasabi niyang yon, pero wala eh, nasabi na niya eh. Na-public na niya. At ang isa pang masakit doon ay kahit nakapag-public apology na siya, ay ayaw pa rin niyang ipabura yung mismong video na ini-upload niya laban dito kay Ma'am MK Inday Okray. Ay kung talagang totoo, di ba? Kung totoo yung public apology niya, kung totoo sa kanyang puso, dapat noon pa lang pinabura na niya yung video na yon, yung in-upload niyang video laban kay Ma'am MK. Pero hindi eh. Napansin ko kasi nito lang, nakaraang araw lang nawala eh. Kasi nung nakaraang linggo ay tiningnan ko pa, chinek ko pa yung video ko nandun pa. Hindi talaga binubura. Siguro binura lang yon, yung video yon, nitong na lang, nung nagka-problema yung channel nito si Kuya Jonathan. Pero nung hindi pa nagkaka-problema yung channel niya, andun pa. Hindi niya binubura talaga yung video. Kaya para sa akin, kung talagang totoo sa puso mo yung paghingi mo ng tawad doon sa nasabihan mo ng hindi maganda, dapat unang-una mong ginawa doon, pinura mo yung video. 'Di ba mga ka-business, mga kapapi? Tapos ngayon na dinatang ka ng imbitasyon galing barangay para mag-usap-usap kayo doon, magpapakita ka ng sobrang takot. Kaya yan ang isang matinding aral, Kuya Jonathan, na hindi lahat ng nasa isip mo, hindi lahat ng gusto mong sabihin ay tama ka at pwede mong sabihin. Dapat kasi nag-iisip ka din. Kung yung ba sasabihin mo ay sobrang makasasakit sa kalooban ng isang tao. Kung yung ba sasabihin mo ay marangal pa ba yung pakinggan para sa mga tao makakapanood o makakarinig ng mga sinasabi mo. Ang problema kasi sa iyo, Kuya Jonathan, ang feeling mo, lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng nasa isip mo ay tama. Kung tutuusin, Kuya Jonathan, hindi ako naniniwalang may sakit ka sa pag-iisip. Totoo, Kuya Jonathan. Kasi alam mo, kung may sakit ka sa pag-iisip, yung mga ganyang bagay, hindi mo maiisip yan. Lalo na nga ngayong nakatanggap ka na ng imbitasyon galing sa barangay. Ang dami mong naisip na sa tingin mo ay pwede mong gawin para matakasan mo yung imbitasyon yan ng barangay. Isa na yan, tama si ka-business. Isa na yung diskarte mo na gusto mo dyan na ulit tumira kay ka-business para matakasan mo yung patawag sa'yo, yung imbitasyon sa'yo ng barangay na yon. At iniisip mo din na pag diyan ka nakatira kay ka-business ay may malakas kang kakampi. Kumbaga, feeling mo ay kakampihan ka ni ka-business sa anumang sitwasyon. Sa tingin ko, Kuya Jonathan, nagkakamali ka dyan. Dahil si ka-business, kahit pa yan ikay nasa poder niyan, pag ikay mali, sigurado, hindi kanyang kukonsintihin. Pero, sabi ko nga, naisip mo yan. Naisip mo yung mga ganyang bagay. At para sa isang may sira sa pag-iisip, hindi maiisip yung mga ganyang bagay. Maging yung sinasabi mo kay Thinking Buddy, na pag pumunta ka dun sa barangay, baka pagkaisahan ka.
Hindi yan kayang isipin ng isang taong may sira sa pag-iisip. Pero ikaw naiisip mo yan eh. Ang tingin ko, ang diferensya sa'yo ay yung medyo atrasado yung development ng maturity mo. Yun lang yung nakikita ko sa'yo, Kuya Jonathan. Kaya para sa akin, hindi uobra yung sinasabing may sira ang pag-iisip mo. Oo, maaari na sinasabi ng marami may salti ka. Pero yun yung dahilan o yun yung nakikita nila. Kaya nila nasasabi na may salti ka. Yung late development, yung iyong maturity o yung iyong utak. Kung tutusin niya, matalino ka eh. Matalino ka. Mahusay kang lumusot. Mahusay kang mga tuwiran. At yung mga ganyang mga bagay ay hindi kayang gawin yan ng mga taong may diferensya sa pag-iisip. Kasi alam mo, Kuya Jonathan, kung bakit ko nasabi yan. Napanood ko din yung upload video ni Thinking Body patungkol dyan sa pagdating ng imbitasyon yan ng barangay sa'yo. Nagpunta ka doon kay Thinking Body, parang nahingi ka ng advice kung anong gagawin mo, kung ano yung magiging hakbangin mo. At nabanggit mo din doon na pupunta ka dito kay Laka Business at sigurado namang tutulungan ka. Yan ang sabi mo doon. Nakakasigurado ka na tutulungan ka ni Ka Business kasi beneficiary ka niya. 'Di ba? Kumbaga, yung mga ganyang bagay, Kuya Jonathan, naiisip mo yan. Pumapasok yan sa isip mo. Naglalaro yan sa isip mo. Kaya sabi ko nga, malabo. Malabong may sakit ka sa pag-iisip. Kasi ang galing mong ang galing mong umisip ng mga ganyang paraan eh. Napakahusay mo. Napakahusay mong humanap ng lusot. At saka, dyan pa lang, sa video nyo na Thinking Body na yan, ay may idea ka nang hindi ka pababayaanan nito si Ka Business. Kumbaga, tansyado mo din si Ka Business na kung ano yung puso ni Ka Business. Na ito si Ka Business ay hindi ka basta-basta pababayaan. At alam mo, Kuya Jonathan, sa totoo lang, totoo yun. Dapat nga magpasalamat ka kay Ka Business eh. Dahil sa totoo lang, Kuya Jonathan, kung hindi dahil kay Ka Business, baka hindi barangay ang nagpatawag sa'yo. Pero dahil kay Ka Business at kay Mrs. Ka Business, ay napakiusapan nila si Ma'am MK na dyan ka na lang sa barangay reklamo. Dahil si Ma'am MK, desidido yan eh. Desidido yan na kasuhan ka ng cyber libel. At pag sinabing kakasuhan ka ng cyber libel, ay diretso yan sa presento. Pero nang dahil kay Ka Business, dahil sa pakiusap ni Ka Business, ay napalubag ni Ka Business ang damdamin ni Ma'am MK. At napapayag ni Ka Business at ni Mrs. Ka Business si Ma'am MK na sa barangay ka na lang reklamo at doon ka na lang turuan ng leksyon. Pero Kuya Jonathan, pag inulit mo pa yung ginawa mong yan, sigurado may kalalagyan ka. Sigurado yan. Dahil sabi ko nga, kung hindi dahil dito kay Ka Business at Mrs. Ka Business, ay may kalalagyan ka talaga. Hindi barangay ang magpapatawag sa'yo, kundi mismong mga pulis. At sa presinto, ang diretsyo mo. Kaya isipin mo kay Jonathan, sa kabila ng lahat ng hindi magagandang pinagsasabi mo kay Ka Business, sa lahat ng ginawa mong paninira kay Ka Business, ayan pa yung ginanti sa'yo ni Ka Business, ang kabutihan. Ganon din kay Ma'am MK. Sobrang sakit ng ginawa mo kay Ma'am MK. Masyado mong inalipusta ang pagkatao niya pati ng asawa niya. Pero ano pa rin yun ang ibabaw kay Ma'am MK? Kababaan loob. At yun dapat nga ay sa presento ka o sa pulis ka irereklamo na dapat doon ka kakasuhan, ay ibinaba niya hanggang sa barangay. At ang purpose nga niya ay ang turuan ka ng leksyon para matutunan mo na rumispeto hindi lang sa kapwa mo, lalong-lalo na doon sa mga babae. Dahil alam mo, Kuya Jonathan, yung pinagagawa mong yon, yung pinagsasabi mong yon kay Ma'am MK,
Hindi lang si Ma'am MK ang inalipusta mo doon, kundi halos lahat ng kababaihan ay nasaktan dahil doon sa mga pinagsasabi mong yon. Kasi sobra talaga yung sinabi mong yun, Kuya Jonathan. Kaya sana maging aral na sa'yo ito, Kuya Jonathan. Sana sa susunod, bago ka magbitaw ng salita, pag-isipan mo muna ng mabuti kung ito ba ay makakasama sa'yo at sa kapwa mo bago mo bitawan. Lalong-lalo na kung balak mong i-upload dyan sa YouTube channel mo. Dahil once na na-upload mo na yan dyan, hindi lang isang tao, dadalawang tao, sa 10 tao makakapanood, kundi halos buong mundo ay pwedeng makapanood yan. Kaya dapat maging maingat ka. At gusto ko din magbigay ng kaunting mensahe para doon sa nagawa ng YouTube channel nito si Kuya Jonathan. Ang alam ko kasi ito si Kuya Renji ang nagawa nito eh. Sana Kuya Renji, bago mo iginawa ng ganyang YouTube channel ito si Kuya Jonathan, ay ikinondisyon mo muna ang utak niyan. Dapat inala mo din kung ano ba yung pwede niyang gawin at pwede niyang hindi magagandang i-upload dyan sa kanyang YouTube channel. Kasi alam mo Kuya Renji, sa totoo lang, yung pagkakagawa nyo ng YouTube channel na yan kay Kuya Jonathan, hindi naman yan nakatulong kay Kuya Jonathan. Kasi sabihin nyo ngayon, kung ano nga ba yung nakatulong dyan para kay Kuya Jonathan. Kung paano nga ba nakatulong kay Kuya Jonathan yung kanyang YouTube channel na yan. Lalong-lalo na doon sa attitude ni Kuya Jonathan. Nakatulong ba yan? Ha, Kuya Renji, Ate LB? Maaaring sabihin nyo na hindi nyo naman kasalanan o hindi nyo kontrolado yung mga ini-upload ni Kuya Jonathan. Pero yun na nga ang usapin dyan, Kuya Renji, Ate LB. Hindi nyo kontrolado ang utak ni Kuya Jonathan. At kilala nyo yan si Kuya Jonathan. Kilala nyo ang takbo ng utak niyan. Kahalip na makatulong sa kanya itong ginawa nyo YouTube channel, ayan. Yan yung nangyari. Magiging dahilan pa ng kanyang kapahamakan. Dapat kasi bago nyo iginawa yan, ay tinansya nyo muna kung ano yung kapasidad nito si Kuya Jonathan. Lalo na yung takbo ng pag-iisip nito. Alam ko naman na maganda yung hangarin nyo. Maganda yung hangarin nyo na ang gusto nyo ay makatulong para kay Kuya Jonathan. Pero sabi ko nga ay dapat pinag-isipan nyo muna na mabuti. Dapat ay inisip nyo dyan, hindi lang yung positibong pwedeng mangyari kay Kuya Jonathan, kundi dapat inisip nyo din kung ano yung mga negatibong pwedeng gawin ni Kuya Jonathan gamit ang YouTube channel na yan. Kumbaga, huwag tayong puro sa positibo lang ang ating tinitingnan. Lalo na nga't alam natin kung ano yung sitwasyon nito si Kuya Jonathan, kung ano yung takbo ng utak niya, kung ano yung kapasidad niya. Dapat ikinonsidera nyo din yon na maaari na ito yung mangyari. Kaya sabi ko nga, yung ginagawa ni ka-business na hindi basta-basta niya binibigyan agad ng channel ang kanya mga kagwang, kundi ang ginagawa niya itine-training muna niya, ay kinokondisyon muna niya bago niya bigyan ng channel. Tama yun. Dapat ganyan din yung ginawa nyo dito kay Kuya Jonathan, Kuya Renji, Ate LB. Dapat ganyan din yung ginawa nyo. Nasa ganun, ay hindi sana nalalagay ngayon si Kuya Jonathan sa ganyang problema ngayon. Tapos pag nagaganyan si Kuya Jonathan, ay mag-a-upload kayo ng video, awang-awa kayo dyan kay Kuya Jonathan dahil doon sa mga nangyayari kay Kuya Jonathan. Isipin nyo, kung hindi nyo ba ginawa ng YouTube channel na si Kuya Jonathan, dadanasin ba niya yan? Di ba hindi? Ay paano kung balikan kayo ni Kuya Jonathan at sabihin sa inyo na kung hindi nyo siya ginawa ng YouTube channel, ay hindi niya dadanasin yung ganyang sitwasyon o yung ganyang problema sa ngayon. Hindi sana siya nalalagay sa alanganin sa panahon ngayon. Hindi sana niya naranasan na matakot at may stress nang dahil sa nagawa niya
sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel. Ang hirap kasi minsan sa inyo mga ka-business mga kapapi, hindi lang dito kay Ate LB at Kuya Renji, kundi doon sa mga ibang nagsasabi na bakit kailangang si ka-business ang magdesisyon kung kailang magagawa ng YouTube channel ang kanyang mga kagwang. Bakit si ka-business ba yung may-ari ng YouTube channel? Ang hirap din sa mga ganyang kaisipan ay hindi mo na ba nila tinitingnan kung ano ba yung motibo doon ni ka-business sa ganun yung diskarte. Di ba mga ka-business mga kapapi? Ang nangyari kasi, katulad nga nito sa paggagawa ng channel nito si Kuya Jonathan, kung tutuusin hindi naman niya masama. Walang bawal na gumawa ng channel agad kahit sino. Lahat tayo ay may karapatang gumawa ng YouTube channel. Pero ang tanong, lahat ba tayong gustong gumawa ng YouTube channel ay nakakondisyon na yung utak? At alam na natin kung ano yung dapat nating gawin at tama nating gawin pag tayo may YouTube channel na. Yung kasi yung punto ni ka-business. Yun yung punto ni ka-business na hindi nyo makukakuha. Kaya pinaparatangan nyo si ka-business dati na si ka-business ba ang nagmamay-ari ng YouTube para siya yung magdesisyon kung kailan ka gagawa ng YouTube channel. Isa na itong malinaw na batayan. Itong nangyaring ito kay Kuya Jonathan. Dahil nga hindi inihanda itong si Kuya Jonathan, hindi na-train muna itong si Kuya Jonathan bago siya ginawa ng YouTube channel, ayan yung nangyari. Kapahamakan ang nangyari dito kay Kuya Jonathan. Akala nyo lang kasi ay kinokontrol ni ka-business ang bawat paggawa ng channel nang galing sa kanya. Yung kasi lagi yung iniisip nyo. Pero ang hindi nyo kasi nauunawaan doon ay gusto lang ni ka-business na bago gumawa ng channel, ang isang galing sa kanya, ang isang produkto niya, ayun nakapaghanda na itong mga ito. Na sa ganon, ay makahanda din itong mga ito sa mga pagsubok na pwedeng harapin sa pasok dito sa social media. Yun ang isang layunin ni ka-business. Hindi dahil si ka-business ang may-ari ng YouTube. Masama kasi mga ka-business mga kapapi Masyado nyo i-ginudge dun si ka-business Masyado nyo dong inalipusta itong si ka-business at hinamak. Na dahil lang dun sa sinasabi niya na dapat bago kayo gumawa ng YouTube channel ay antayin muna yung tamang pagkakataon. Kaya sabi ko nga, itong nangyaring ito kay Kuya Jonathan, isang malaking aral ito. Isang malaking aral yan na pag ang isang tao ay hindi mo inihanda para dyan sa, lalo na nga sa pagpasok sa social media at basta-basta ka na lang papasok nang hindi mo alam, wala kang alam sa kalakaran, wala kang alam sa patakaran, ayan yung talagang kalalabsan mo. Yan talaga yung kahantungan mo. At sana'y may matutunan pare-pareho tayo sa nangyaring ito kay Kuya Jonathan. Sana hindi lang si Kuya Jonathan na matuto dito, kundi lahat tayo, pati tayong nasa paligid ni Kuya Jonathan, sana'y may aral din tayong napulot dito. Hindi yung puro kontra na lang tayo sa mga ginagawang desisyon ni ka-business para maibash lang siya at makontra lang siya doon sa kanyang layunin. Diba mga ka-business mga kapapi? Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po mga ka-business mga kapapi. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At yun, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong pasalamat at i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo.
Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din dito kay Miss Lucky Me ng Japan. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po Miss Lucky Me sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin channel. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyong suporta. At yun mga ka-business mga kapapi, suportahan din po natin yan, Erlinda Official Vlog. Pasupport po mga ka-business mga kapapi. At ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa inyong suporta. Seron, yun nga po, ang channel niya po ay Jewel Channel. Support din po natin yan mga ka-business mga kapapi, Jewel Channel. At ganoon din po dito kay Nana Channel TV. Shoutout din po sa inyo. At suportahan din po natin yan mga ka-business mga papi, Nana Channel TV. At syempre ganoon din dito sa mga magigiting na kagwang ni ka-business. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at patuloy lang po natin suportahan yan. Mga magigiting na kagwang ni ka-business. At syempre ganoon din po dito sa aking mga kasama reaktor na ito po sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.